Okay, so in this case, nawala na. So 09, ayan, so SDB, so may maximum size siya. Halimbawa, ang maximum size niya ay 10. So 2, ang initial content ay 0. So para kang nagkaroon ng int num, ang maximum niya ay 0. Okay, eto this one, meron siyang initialized content na 0, 0, 0, 0, 0, 0 something. Okay? So this time naka-initialize siya with 0. Then we can now proceed with the code segment. So with the code segment, ano yung meron doon? Kailangan meron siyang entry point. Ano yung two ways to write the entry point? So meron kang main, and then naka-colon siya. Okay, this is considered as an entry point. Or, pwede mong gawin na, thank you, meron siyang procedure. Okay, by default yan ay far. Okay, pwedeng wag nyo na ilagay yung far. And then, ano yung meron dun sa procedure nyo? Kailangan, mas-set yung data segment mo dun sa address na to. So, how you do that? So, move AX. So, move AX. So, at data. So, magandang practice yan na whenever, basta meron kayong data segment, so yung first thing na dapat i-define is yung data segment register. So, move DS AX. Nakuha. Now, so ano yung flowchart natin? Ano yung next step sa algorithm? Mag-output ka ng string. Tama? So, how do we output yung string? How do we output string? How do we output yung string? So, move AH9. So, low defective address DX, whatever yung, saan nakasave to? Sa enter. So, we have here enter. So, interrupt 21H. So, ano yung next step? Mag-i-input ka ng value. Mag-i-input ka ng number. So, how do we input a number? So, move AH1, interrupt 21H. What happens here? Magkakaroon ng laman yung lower accumulator mo. Ano yung magiging content ng lower accumulator mo? ASCII character 35. So, 35H. Okay, now, tanong, kailangan ko bang i-convert yung from character to number? From character, kapag nilive ko siya, halimbawa, ginawa ko siyang move CL, AL, ibig sabihin, yung count mo magiging 35H, tama? Ilang beses siya maglo-loop? 35 hexadecimal. Convert nyo yan sa decimal. Ganun kadami yung loop ang gagawin niya. Nasundan. Nakuha. So, kailangan, itong ASCII character na to must be converted into binary coded decimal, into number. Kaya ano ba ang kailangan natin? 5 lang, di ba? So, it has to be converted to 5. So, paano nyo i-convert to from ASCII character to binary coded decimal? Sub. So, you have the sub AL 30H. So, anong gagawin doon? 35 minus 30. So, AL contains 5. Nakuha? 5 hexadecimal is equivalent to 5 decimal. Tama ba? Okay, so yan yung number of loop or yung count. Now, so in this case, okay, so na-convert na natin siya. Ano yung gagawin natin? Di ba? Itong 5, this 5 will what? This is the number of loop. So, mayroon na ako nito nilagay kanina, move CL, whatever yung content ng AN. Okay, so, sa looping, ano yung ginagamit niya? Yung CX, di ba? Yung count register, which is yung CX. Ang tanong, we have to make sure that yung CX, kasi possible na meron laman na yung CH mo, correct? So, how are you going to clear that? So, move CH is equal to 0. Ano yung ginagawa nitong function nitong part na to? Minimake sure niya lang na yung higher count mo ay 0. Okay, best practice siya. Okay, para kasi otherwise, kung halimbawa may ibang laman yan, so 1 plus 5, 15 yun. Nakuha? So, you clear the content of your count register. So, may count register na tayo. Ano yung susunod natin gagawin? Ha? Okay, so pwedeng, so na-move na natin yung content ng data. Okay, ano ba yung other solution dito? Ano ba yung pwedeng other solution? 'Di
Pwede ko bang gawin dito na move CX, AX? Pwede ko bang gawin dyan na move CX, AX? Yes or no? As is, hindi. Diba? Kasi ang AH mo is equal to 1. So, kailangan ma-clear mo muna yung accumulator, higher accumulator. Kasi di ba ang AH mo is equal to 1, ang kailangan lang naman natin AL. So pag minove mo siya, magiging 1, 5 to, di ba? Kasi AH mo, ang laman ng AH mo ay 1. Nasundan? So you have to be careful with that. So next. So this time, so na-input na natin yung data. Etong data na to, gagamitin natin siya for looping. So therefore, kailangan nasa count register siya. Ano yung next step sa program, sa algorithm? Mag-output siya ulit ng string. So how do we output string? So move AH9, so load effective address DX. Ano yung output natin? Yung value and then interrupt 21H. Ano yung susunod na step? Mag-i-input na siya ulit ng ano yung gagawin niya? Mag-i-input siya ng character. So, how do we input character? How do we input character? So, move AH1, interrupt 21H. Tama? So, again, since at the end, gagamitin natin yung laman na to as a what? As a, for computation, kasi i-add mo, diba? Tama? So, pwede mo na siyang i-convert into a number kasi ASCII character pa to eh. Nasundan. Nakuha. So, pag nag-input ako dito ng 1, yung AL ko is equal to 31H, which is an ASCII character. Nasundan. So, gawin muna natin siyang number. So, sub AL, again, 30H. So, number na siya, 1. Pwede mo na siyang i-add eventually later on. And then, what are we going to do? Dun sa data na yon, isa-save natin siya, di ba? Ang tanong, saan natin siya isa-save? Saan natin siya isa-save? Di ba, nag-declare tayo dito ng memory location na S. So, pwede ko bang gawin na move S, AL? Pwede ba to? Pwede ba to? Oo naman ma'am, pwede kasi magsasave ka. Ano yung pagiging consequence kapag ka move S, AL? Isa lang ang masasave mo na data. Di ba? Kasi mapapalitan lang siya ng mapapalitan. Nakuha. Yung direct address mo, parang pag nag-input ako ng 1, mapupunta sa S, ang laman niya ay 1. Pag nag-input ako ng 2, pag bumalik siya dito, mapapalitan lang siya ng 2. Nakuha? Kasi direct address siya. So, paano mo what are you going to do para yung address nito magbabari? Okay, magbabari. So, kailangan ito ay variable. So, paano mo siya gagawing variable? Gagamitan mo siya ng indirect addressing. So, nandun na papasok yung BX, yung SI, at saka yung DI. Kasi by S alone, hindi mo siya pwedeng i-increment, diba? Increment S. Nakuha nyo? Nasundan? Pag in-increment S mo to, anong i-increment niya? 1. Pag in-increment mo yung 1, 2 yun. Correct? Yung laman ang i-increment mo, hindi yung address. Nasundan? Okay, so in this case, so hindi natin pwedeng gawin yung ganitong solution. So, ano yung dapat natin siyang gamitan ng indirect addressing. So, to use the indirect addressing, what do we need to do first? Kailangan i-initialize natin yung addressing register mo dun sa address. So, how do we do that? So, load effective address, so BX, whatever yung address ng S. Ito, pwede siya maging SI, pwede rin siya maging DI. Nakuha? Kasi all of those register you can use for indirect addressing. So, in this example, I use the base register. So, therefore, so pwede na natin siyang i-save. Okay, so BX, whatever yung inputted na character. Sundan. And then, what will be the next one? So, na-save ko na siya sa unang memory location. Yung i-input kong susunod, dapat sa susunod na memory location. Correct. So, paano ko ngayon, how am I going to proceed dun sa next memory location? I-increment ko yung address. So, that means you have the increment BX. So, pag nag-input ako ulit, sa 201 na to, sa next address na, nakuha. Nasundan. Okay, now, so in this case, ano yung susunod na step nito? Supposedly,
Ano yung susunod? Now, okay, so, but then, before ako mag-input ulit ng character, ano yung makikita ko? Di ba may nakikita ako ditong comma? Diba? Tama? So, pag nag-input ako ng character, isa-save ko siya sa memory, and then, i-output ko yung comma. Tama? So, mag-output ako dito ng comma. So, move CX, move AH2, so move DL, yung comma, and then interrupt 21H, and then tsaka ako maglulup saan? Maglulup sa saan? Mag-i-input ako ulit ng character. So, halimbawa, ito, andit siya. So, X. So, move AH1, interrupt 21H. Nakuha. So, loop X. Sundan. Now, ang problem naman nito is that, so, halimbawa, nandito na ako. Diba? Dito na ako. Na ako sa last na index or character. Diba? Pag nag-input ako doon, since kasama siya dun sa, bago siya mag-decrement, ba, ang CX nito is equal to 1. Right? So, since 1 pa siya, kailangan yan maging 0. So, kailangan niya muna pumunta sa loop X para mag-CX mo is equal to 0. Pero bago siya maging 0, i-output niya ulit yung 2, ay yung comma. Tama? Tama ba? So, in this given example, ito sa code natin na to, bago siya mag-CX is equal to 0, mag-output siya ulit dito ng comma. Tama? So, paano natin makokontrol na ito ay wala na? Hanggang kailan lang ba siyang mag-output ng comma? Kapag ka ang CX mo ay is equal to 1. So, compare CX to 1. Pag yan ay equal, ano yung gagawin? Hindi na siya mag-output ng comma. Tama? Tama? So ano yung mangyayari? Pero kailangan niya pa rin mag-CX equal to 0. So, dapat mag-jump siya dito. Nasundan. Nakuha. So, X1, so jump if equal X1. Nakuha. Pero pag hindi yan 1, diba? CX is equal to 5, 4, 3, 2. Diba? 5, 4, 3, 2. So, 5, 4, 3, 2. Lahat yan may comma. Nasundan? Ito yung index, ito yung CX is equal to 5, CX is equal to 4, CX is equal to 3, CX is equal to 2, CX is equal to 1. Tama? So, hanggang kailan siya magpiprint ng merong comma? Kapag ang CX mo is equal to 2. Nasundan? So, pag ang CX mo equal to 2, magpiprint siya ng comma, pero pag ang CX mo is equal to 1, hindi na siya magpiprint ng comma. Nasundan? Okay na? Okay, now. So, natapos na natin itong part na to. So, itong part na to, ano yung next algorithm? Ano ko na ha? Next na ako ha? Sige. Okay lang ha? Okay, so, ano yung next step natin? So, natapos na natin ito, tsaka ito na tayo, right? So, how do we do this? So, syempre, move AH9, so load effective address DX, nakalimutan ko yung variable. So, index, okay, interrupt 21H. So, after nun, so in-output niya na tong prompt na to, ano yung susunod na step? Mag-i-input ka ng dalawa daw. So, ibig sabihin, kailangan mo ng counter, di ba? Kasi 2 beses ka mag-i-input. So, therefore, kailangan natin munang maset yung CX mo is equal to 2. Di ba? Kasi 2 beses right? Okay, so, naset na natin yung CX natin is equal to 2, then pwede tayong mag-proceed ng move AH1, okay, interrupt 21H. So, ano yung mangyayari nito? Input natin yung 2, okay? Nako ba? And then, what will happen? So, ang 2 na to ay what? This is a character. So, kailangan maging number muna siya. So, sub AL30H. So, itong 2 na to, ibig sabihin, yan yung index mo. Tama? Tama? Yan yung index mo. So, ano yung pinaka-array name mo? Yung array name mo is yung S. Correct? So, ibig sabihin, kailangan natin ma-address to. So, pwede isang approach is using yung base plus index. So, yung S mo, nandun yung BX,
Tapos yung index mo, nandun siya sa source index or nasa destination index. Nakuha. Okay, so, excuse me. Okay, so, eto, AL mo now is equal to 2. So, kailangan daw itong 2 na to, mapunta siya saan? Mapunta siya sa SI. Nakuha, mapunta siya sa SI. Pero bago yan, kasi kailangan natin ma-set din yung S mo sa BX. Hindi pa natin siya na-define. Tama ba? So, pwedeng, okay, insert ko na lang dito. Okay, yung variable. Okay, so, so, here, so load effective address BX, whatever yung address ng S. Tama, variable ko is S. Okay, so in this case, so AL is equal to 2, siya yung magiging index, kaya lang, hindi ako pwedeng magkaroon ng move SI AL. Diba? Hindi ko pwedeng gawin yan. Bakit hindi ko siya pwedeng gawin? Kasi magkaiba sila ng size. Tama? So ano yung dapat kong gawin? Kailangan, ito ay AX. Kaya lang, may problema tayo dito. Ano yung problema natin? Remember, yung AH mo is equal to 1, yung AL mo is equal to 2. So kapag ginawa ko to directly, SI mo is equal to 12. Tama? So, ano yung gagawin ko? What should I do? Kailangan ma-clear ko muna yung AH. So, move AH is equal to 0. That way, it will be 0, 2. Ano yung 0, 2? Yun yung index. Nakuha? Ito yung index, index 0, index 1, index 2. Nakuha? Nasundan? Okay, now, so pwede na akong mag-add, di ba? Kasi nakuha ko na yung number. Correct? Tama ba? So, in this case, okay, so hindi ko na gagamitin yung AL, yung accumulator, kasi yung accumulator ginagamit natin pag nag-input tayo ng character. Tama? So, pwede akong gumamit ng any other register. So, in this case, gagamitin ko yung DH, initialize ko siya with 0. Nasundan? Kaya lang ito, kasi maglulup ako, so yung DH ko dapat hindi siya nandito. Nandun siya sa taas. Sige, mamaya ko na ipapakita ha. So, assuming na nandito siya, nandito yung DH is equal to 0. So, pag nag-add ako, DH, ano yung i-add ko? I-add ko yung 0 at saka yung laman daw ng index. Nakuha? So, yung laman ng BX plus SI. Ano yung laman nito? Yung address ng S, which is ito, S ko, halimbawa, S is equal to memory location 200, tsaka yung index niya, that is 2. So, 200 plus 2, that is 202. Nakuha. So, yun daw yung i-add ko sa 0. Nasundan? Nasundan? Okay. So, in this case, okay na. So, meron na akong sum, ang nasa DH, that is equal to how much? That is 3. So, ano yung i-add ko ulit? Diba? Kailangan ko mag-input ulit. Diba nag-input na ako dito? Tama ba? So, nag-input na ako dito, right? So, dapat makapag-loop ako dito sa Y. So, sabihin ko na lang siyang Y kasi siya yung nag-input ng character, right? Kaya lang, bago ako mag-input ulit, tingnan nyo, may output siya ulit na comma. Correct? Tama ba? So, pag in-input ko yung 2, right? Yung index daw nun, i-add ko yung laman, tapos i-output ko yung comma. So, katulad ng kanina, so compare CX1, so jump if equal, sabihin natin may Y1, and then move AH2, move DL, comma, and then interrupt 21H. So, ano yung meron sa Y1? Pareho lang kanina, magluloop siya sa Y. So, ibig sabihin, babalik siya doon. Tama ba? Nag-input ng character, inadd, nag-output ng comma, mag-i-input ulit ng character. Tama? So, saan yung mag-i-input ulit ng character? Dito. Now, tingnan nyo. So, mag-input ako ng character 4. Diba? So, kinonvert siya, naging 4. Sinet niya ulit yung 0, yung DH ko to 0. So, ibig sabihin, ang DH ko hindi na 3. Nasundan? Nakuha niyo yung nagets nyo? Bakit hindi siya pwedeng ilagay dito? Kasi, marireset siya to 0. So, saan siya dapat ilagay?
Saan siya dapat sa ilagay? Bago. So, dito, ito yung mga declaration natin, di ba? So, ilalagay natin siya dito sa declaration. Nagets nyo? Bakit hindi siya pwedeng ilagay doon? Kasi marireset yung content niya. So, therefore, we can put the move DH0 here. Bago ka, kasi ito yung niluloop mo eh. Ano ba yung niluloop mong activity? Enter a character, add, and then print semicolon. Ay, ano ba yun? Comma, di ba? Nakuha? Okay, so pagdating niya dito, alam niyo na. So, pag nag-loop while siya ulit dito, magiging 0 na. Tama ba? And ano yung next activity? Ano yung next activity? So, at this point, so 3, so inad niya ulit sa 4. Ano to 4? 200 plus 4, so 204. Ano yung laman ng 204? 5. Ano yung laman ng DH? 3 plus 5. That will be 0, 8. That will be 8. Nakuha? Nakuha ba? So, ibig sabihin, meron na tayong sum. Right? So, ano na yung next step? I-output na natin yung prompt na sum. So, in this case, so move AH9, so load effective address DX, yung sum, kay interrupt 21H. So, this time, ano yung susunod? Yung laman ng DH dapat daw ay maging ASCII character. Tama ba? Tama ba? Pwede ko bang idiretso yon? Diba, ang laman ng DH ko ay, ano ba yung laman ng DH ko? 8. Correct? Okay, correct. So, pwede natin siyang gamitan kasi may mga possibility na ito. Ang sagot niya ay 5 plus 5. Diba pag 5 plus 5, 0, carry 1. Tama? So, ibig sabihin, pag nag-add ka, yung carry mapupunta sa higher accumulator. Right? So pag nag-higher accumulator, pwede nyo gamitan yung ASCII adjust after addition. Kasi pag nag-add siya, hexadecimal siya, tapos i-convert niya into BCD. Nakuha? So ganun yung gagawin natin kasi may possibility na ito ay maging 2-digit yung sagot. So, 8 plus 3, 13, carry 1. Tama ba? Sundan. So, in this case, ano yung gagawin natin? Okay. May kodigo ako. So, in this case, ano yung gagawin natin? So, yung sagot mo ay nasa DH. Okay? So, ang sagot ay nasa DH. So, in this case, pwede nating i-move so, CX is equal to 0 para ma-clear siya. And then, i-move natin sa CL yung laman ng DH. Ibig sabihin, yung pinaka-answer mo is nasaan? Nasa count register. Nakuha. Now, so, kung nasa count register na siya, okay. Okay. So, since na-output na naman pala natin to as AH9, pwedeng dumiretso na tayo sa AX. So, we have here AL and then DH. Nako nyo? Kasi di ba nakapag-output na tayo ng sum, so hindi na natin gagamitin yung higher accumulator. Nakuha. So, kapag nasa accumulator na siya, ano yung gagawin natin? Pwede na tayong mag-add whatever yung content ng AX with 0. Ano yung laman ng AX? Laman ng AX ay 0008. Okay? In hexadecimal. So, pag in-add mo yon, magpo-produce siya ng hexadecimal, tsaka mo gagamitin yung ASCII adjust after addition. Kasi yung ASCII adjust after addition, ang tinetest niya is yung accumulator. Okay? So, connected yung ASCII adjust after addition mo with the accumulator. So, kailangan yung sum mo nasa accumulator. Nasusundan. So, in this case, luckily lang na ang sagot natin dito is 1 digit. Kasi ang 8 ng decimal is still 8 in hexadecimal. Tama? How about ang 13 ng decimal? Ano yung equivalent niya sa hexadecimal? 13. So, 10, 11, 12, 13. 0D, di ba? So, kapag ka nag-add ka dito, ang magiging sagot nito is in hexadecimal. So, yung ASCII adjust after addition, kino-convert niya from hexadecimal to BCD.
Okay? Nasundan? Okay, so pag naging BCD na siya, after adjust, so, tsaka ka pwedeng mag-add whatever yung content ng AX with 3030H. Ano yung ginagawa ng 3030H? So, kung 008 to, so 0008, magiging 3038. Ano na to? Diba ASCII character na siya? Tama? ASCII character na to. Right? Tama? 08. So, ASCII character 08. Kasi pagka nilagay mo siyang 08, special character yung lalabas dyan. Nakuha. So, you have to be careful with that. So, now, ito ay naging ASCII character na, then ready na natin i-output. So, how do we output? Ano yung i-output natin una? Yung 0 or yung 8? Yung 0. So, therefore, so move, ito pa. So, since ang sagot mo ay nasa accumulator, pag ginamitan mo yung move AH2, papapalitan to from 30 magiging 2. Tama? So, dapat i-move muna natin siya sa other memory location. Nakukuha. Okay? So, nasa CX na siya, ano yung output natin? Yung higher first. Kasi 0 muna. So, move DL, whatever yung content ng CH, interrupt 21H. And then, move DL, laman ng CL, and then interrupt 21H. So, output niya muna yung ASCII character 0 and then yung ASCII character 8. Nasundan. Okay na? May question doon. Then, after nito, so, na-output na yung ASCII character. Ano yung next step? So, move AH for CH, interrupt 21H. Exit to DOS, so main and P, and main. Okay, so, so ito yung full answer. Okay, so as you can see, so ito na yun. Pero ang solution ko dito is, kasi sinet ko muna yung count bago nag-output ng character. Kaya, minove ko muna yung laman ng count ko sa AX. Nasa CX muna siya. Nabaliktad lang yung process. Okay? Pero, kasi ang inuna ko is yung output ng string. Bago ko initialize yung laman ng CL. Nakuha? Nasundan? Okay. So, in this case, for this example, eto ano yung pinaka-easiest solution dito? So, gawain ng tamad, HDB, simplest solution. So, H, space, 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 E, dollar sign. And then DB, L, space, 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 dollar sign. And then DB, L, space, 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 0, dollar sign. Di ba yan na yun? So, that code, so, main. So, output mo na lang. So, move AH 9. So, load effective address DX. DXH. Interrupt 21H. So, yung exit to DOS and then end main. Sundan? Kaya lang, nag-computer engineering pa kayo, di ba? Right? So, pwede nyo gawin to pag halimbawa sa graphics. Di ba? Pag gumagamit na kayo ng graphics. Kasi sa graphics, masyado kayong madami, bawat pixel yun or bawat character, i-output nyo. Naku, so pwedeng ganito. Pero, kung i-analyze nyo yung program nyo, ano yung na-observe nyo from this example? Ano yung meron dito sa output na to? So, kung ito yung given output, ano yung meron dun sa algorithm niya? Ano yung paulit-ulit niyang ginagawa? Nag-output ng character, di ba? Tama? So, meaning, sa algorithm, meron siyang move AH2, right? So, move DL, whatever yung laman ng BX, wherein yung load effective address BX is equal to H. Tama? Okay. Sundan. So, yan yung paulit-ulit na nangyayari sa algorithm. Kaya lang, syempre, pag ito yung ginawa mo, ano lang magiging output nun? Ganyan lang. Hello. Now, ano yung nagiging control? Ano yung magiging control mo? Kasi kung mapapansin mo, after nung H, tab yung output. Tama?
After ng E, enter key. Correct? After ng L, enter key. Tama? After nito, tab siya. Tapos ito, enter key na rin yan. Nasundan? So, pwede natin siyang ipasok sa loop kasi lahat yan ginagawa ng nag-output ka ng character. Tama? So, ibig sabihin, yung CX mo is equal to 5. Okay? Kaya lang, ano yung magiging control mo? Kailan siya nag-output na merong tab? Kailan siya nag-output na merong tab? Ito, di ba? H at saka itong L. So, ano yung magko-control dito? Ano yung nagko-control dito? Ano yung mag-control signal nyo? Ano yung magiging control signal nyo dito? Siya yung magde-determine na tab siya or enter key. Yung CX, di ba? If CX is equal to 5, which yung H, tab siya. Alin pa? So, H, ito yung CX mo, ito yung CX, ito yung 5, 4, 3, 2, 1. Tama? So, kailan siya nagkakaroon ng tab? Pag CX mo ay 5, at saka ang CX mo ay is equal to 2. Tama? Pero kapag yan ay 4, 3, 1, ano yung kasama niyan? Enter lang. Nasundan? Kuha? Okay. So, gagawin ko pa yung sagot. So, in this case, So, that data, meron tayong data. Ano yung data natin? HDB. Ang laman niya ay hello. Tama? And then, meron tayong code. So, main procedure. Okay, so move AX at data. So, by practice, make sure na in every program, ginagawa niyo siya. Kasi otherwise, hindi niya mariread yung data segment. Okay, magiging inaccurate yung data na ilalabas niya. So, ano yung una natin gagawin? So, dapat, so move CX is equal to 5. Correct? Now, so ano pa? So, i-declare na natin, so load effective address BX is equal to H. Okay? So, pwede na tayong mag-proceed ng output, di ba? Kaya lang, ano yung i-consider natin? So, compare CX with 5. So, jump if equal, ang output niya is with tab. Tama? Ano pa yung condition? So, compare CX with 2. So, jump if equal, ang output niya is with tab. Pero kapag hindi siya 5 on 2, ano yung gagawin niya? I-output niya lang is so move AH2. So, move DL, whatever yung content ng BX. So, interrupt 21H. I-output niya yung enter key. So, move DL 13, interrupt 21H. That's done. Then, ano yung next? Kailangan, so ang na-output pa lang niya ay yung first character, di ba? Tama? So, paano siya magpaproceed dun sa next? So, increment, BX, tama? And then, loop. Saan siya maglo-loop? So, ulit. So, saan siya mag-uulit? Dito sa compare niya kung yan ay 5, kung ano yung count register. Sundan. Nakuha? Okay, so pag ulit, so exit to loop na. So, ibig sabihin, kailan siya maglo-loop hanggang yung CX mo is equal to 0. So, pag nag-0, exit na siya, di ba? So, move AH for CH. So, interrupt 21H. Tapos na ba tayo? Hindi pa kasi kailangan natin yung with tab. So, with tab, ano yung ginagawa pag with tab? So, move AH2. So, move DL. Ano yung ila-output niya? So, BX. So, interrupt 21H. So, but this time, so, move DL. Ano yung tab? Tab is 9. So, interrupt 21H. And then, saan siya babalik? So, mag-jump siya dito sa X. Nakuha? Kasi kailangan niya mag-proceed dun sa next. Nakuha? So, dito na natin itatapos yung main and P and N. Okay? So, now, so simulate natin.
So, BX mo, laman ng BX mo, at saka yung laman ng CX. So, CX, burahin ko to. So, we have your BX. Ano yung BX natin? Yung laman ng BX is H, tama? Ano yung CX natin? 5. Correct? So, andito yung output. Okay, so, compare CX to 5. CX is 5. That is true. Di ba? Ito pala. Ay, mali. Dito pala. So, ulit. Ito siya. Sa compare siya. So, compare CX to 5. Equal or not equal? Equal. Tama? So, kung equal, ano yung gagawin? Mag-jump siya sa with tab. I-output niya yung laman ng BX. Ano yung laman ng BX? H. And then, mag-output siya ng tab. Nakuha? So, nandito na ngayon yung cursor niya. And then, ano yung gagawin? So, mag-jump siya sa X. So, jump X, increment BX. So, BX plus 1, yung so, ito yung BX, ito yung BX plus 1. Tama? So, BX, ito yung BX plus 1. So, therefore, ano yung susunod na laman niya? That is E. Ano yung laman ng, so, loop. Ano yung mangyayari pag loop? Magiging count register is equal to 4. CX is not equal to 0, therefore, babalik siya sa ulit. Correct? So, compare CX to 5, false. Diba? Not equal. Compare CX to 2. CX is 4 against 2, false. So, kung false, hindi siya tatalon sa tab, anong gagawin niya? Output niya yung laman ng BX, which is E, and then 13 next line. Nakuha. Okay. And then, increment BX, so BX, so L na siya, nasundan, so L, loop, so this will become 3, okay? Babalik siya sa ulit, compare 3 against 5, false. 3 against 2, false. So therefore, anong gagawin niya? I-output niya yung BX, that will be L, and enter key. So mapupunta dito yung cursor. Nasundan. Okay. And then, loop, so CX becomes increment BX, so that is L. So loop, that will become 2. Okay. And then, ulit, so 2 against 5, false. 2 against 2, that is true. Correct? That is equal. So, if equal, tatalon siya sa with tab. Therefore, i-output niya yung L. I-output niya yung 9, which is yung tab. Nakuha? And then, jump X, increment BX. So, that will be O. And then, loop, this will become 1. Nasundan? Okay. So, alam na natin yan. And then, compare again. 1 against 5, false. 1 against 2, false. So, therefore, hindi siya with tab. Kaya output niya yung laman ng BX, which is, hindi. 1 na tayo, no? So, that is O. So, we have O. And then, enter key. So, 13 and so on. Nakuha? Okay na? Pagod na ako. So, ito yung solution.
Okay, so, next example is that. So, ito, ano yung meron dito? Okay. So, ito, mag-enter ka ng N or number and then number or letter. So, pag letter yung in-enter mo, ika-count niya yung vowel. So, kapag ka number, ito na yung exercise number 1, diba? Ito na yung drill 1. Ito na yung drill 1-1. Tama? Ito na yung drill 1-1. Okay. So, ang concern na lang natin is itong part na to. Okay. So, hindi ko na isusulat ha. Proceed na ako dun sa solution kasi mahaba siya eh. Okay. So, in this case, okay. Kita nyo? Kita ba? So ito yung mga prompt. So, these are the prompt. Okay. So, in this example, tatlo yung procedure niya. So, yung main procedure, para saan yung main procedure na yun? Yun yung first output na mag-enter ka ng letter or number. Okay? So, kapag ka letter, pag N siya, magko-call siya ng procedure. Ano yung procedure niya? Iko-call niya yung num procedure. Okay? Magko-call siya. So, call num, magko-call siya ng procedure number. Okay? So, pag nag-input ako either ng uppercase N or lowercase n. Okay? So, magko-call siya ng, magpo-proceed siya dun sa label call num. Okay? Under ng call num, ano yung instruction niya? May function call or procedure call. Okay, so kapag ka naman L or letter, so small letter, lowercase or uppercase letter, magpo-proceed siya dun sa label na letter. So ito yung call letter na label. Ano yung meron instruction dito? May function call siya na letter. Nakuha? So, in this case, if I entered L, ano yung mangyayari? If I enter L, magpupunta siya dito sa i-call niya yung procedure na letter. Ano yung meron sa procedure na letter? Okay. So, ito, move AH9, load effective address words, ito yon. Ina-output niya yung enter a string. Nakuha? Enter a string. So, itong part na to, ano to? Anong ginagawa nitong part na to? Move AH10, load effective address, input string, interrupt 21H. Ano yung ginagawa niya? Inputting a string. Correct? Kaya lang, pag gumamit ka ng move AH10, dapat i-pre-process mo to. What do you mean by, ano ba to? Yan ay variable, di ba? Variable. So, pag ginamit mo ang variable sa move AH10, meron siyang preprocessor. Ano yung preprocessor? So, kailangan, isaset mo yung 3 byte. Yung first byte, ito yung maximum size. So, maximum array size. Yung second byte, ito yung actual inputted. So, actual inputted. So, since hindi natin alam kung ilan yung in-input na character, question mark. Kasi unknown siya. Nakuha? Undefined. And then, yung third byte, dyan pa lang mag-start, mag-save ng data. Okay, so as you can see here, nag-allot siya ng 20 bytes na ang initial content ay $sign. Para kung halimbawa, ilan ba yung maximum size na to? 20 to, di ba? Tama? So, kung mag-i-enter lang ako ng 4, okay, so, mapupura to, magiging R. So, yung 4, so, halimbawa, ito, 1, 2, 3, 4. Okay, so, ito ay R, O, S, E. At the end of that, meron pa rin siyang $sign, di ba? So, hindi niya na i-output yung ito, yung garbage na to. Nakuha? So, whether nag-input ako ng 4, ng 9, ng 12, ng 15, at the end of that, meron pa rin siyang $sign. Nakuha? So, para hindi nyo na siya i-insert. Kasi, pagka hindi mo siya nilagyan, mag-i-insert ka ng $sign at the end. Nakuha? So, ito yung simplest way, okay, to do that. Now, so, yun lang yun sa move AH10. So, move CX is equal, ano to? So, since, ano ba yung gagawin ng program? I-evaluate niya yung inputted character. Kung ang character niya ay vowel, ika-count niya yon, diba? Ika-count niya yung how many vowels. So, which means, you have to evaluate each memory location. Kasi dun mo sinave yung character mo. Nasundan. So, para ma-evaluate mo yung each character, kailangan mo ng loop. Correct? Kasi, 4 characters yung in-input ko, di ba?
So, pag by 4 characters, i-check mo yung unang character, yung pangalawa, yung pangatlo, yung pang-apat, para mas madali, gamitan mo ng looping statement. Correct? So, para magkaroon tayo ng looping statement, what do we need? Initialize yung count register. Okay? So, that's why we have here yung CX is equal to 0. Kaya lang, since dun sa unang example natin, sa drill 1, in-enter mo yung 5. Diba? Ano yung 5 na yun? Yun yung number of loops. Eh dito, unknown yung number of loops mo, diba? Saan nakadepende yung number of loops? Dun sa number of characters inputted. So, saan mo makikita yung number of characters inputted? Diba dun sa second byte? Diba? Yung sa actual inputted. Nakuha? So, which means yung actual inputted, kung nag-enter ako ng 4, ay ng rows, ilang character yung in-input ko? 4. So, ang laman nito ay 4. Okay? So, kung nag-input ako ng Rosemary, ilang character yung Rosemary? 9. Ang magiging laman nun ay 9. Nasundan? So, it depends on the number of characters inputted pag ang ginamit mo ay move AH10. Kasi meron kasi siyang way para makuha yung ilan number of characters. Diba parang sa object-oriented, string length. Diba? Yung string length. Kaya lang may function ka pa doon. Eto, kukunin mo na lang yung byte kung saan yung length. Nag-gets nyo? Okay, so, now, since ang size nito ay byte, ang CX is word, so dapat masave siya into byte. So, i-move lang natin yung actual inputted character sa CL, but then we have to make sure na yung CH mo is equal to 0. Kaya meron tayo dito, move CH is equal to 0. Nakuha. Yoko na, pagod na ako. Now, so, meron na tayong number of loops. Ang tanong na lang, ano yung address? Saan mo sinave yung rows? Saan ba masasave yung first character, yung R? Di ba, eto, isinave natin siya dito sa input string, di ba? Saan siya masasave? Doon sa pangatlong byte. Nakuha? Kaya meron ka input string plus 2. Ano yun? Ito yung plus 0, ito yung plus 1, which is yung actual side, plus 2, dyan ka palang magsasave ng character. Nakuha? So, kung yung nag-input ako ng rows, yung 4 nasa byte 1, yung R nasa byte 2. Nakuha? Nasundan? Okay. So, that's why yung yung addressing mode natin, ang address niya ay input string plus 2. Nakukuha ba? Okay. So, yan na yung address ng string mo. So therefore, pwede na natin siyang evaluate. So, paano natin evaluate? Yung laman daw ng BX, so initially, ano yung laman ng BX? Yung address ng R. So, anong laman ng BX mo? Ito ay equivalent to ASCII character R. Nakuha. So in this case, we have compare byte pointer. Okay, so since i-compare natin siya sa immediate value na byte, at by default, ang BX ay word, so meron tayong parang byte. I-define mo siya as byte. Okay, byte pointer. Ibig sabihin, hindi mo kukunin yung word address. Ang kukunin mo is yung byte lang. Okay, so since ang i-compare natin siya with immediate value byte. So, ito, ano lang yan? Lowercase a, uppercase a. Ito, kino-compare niya lang kung yung R ay vowel. Paano mo siya ma-equate na vowel? A ba siya? E ba siya? I ba siya? O ba siya? O U. So, syempre, pagka wala siya dito, hindi siya vowel. Tama? So, ano yung gagawin niya? Hindi niya i-count. Correct? Kailan niya lang i-count? I-count niya lang kapag yan ay not equal. Nasundan? Okay, so pag equal, i-count. So, in this case, R yung laman natin, R. So, hindi siya vowel, therefore, hindi siya magka-count. Ano yung gagawin niya? Increment niya lang yung BX. Ano yung ginagawa ng increment BX? So, BX plus 1, ibig sabihin, yung next character. Ano yung next character ko? O. Nakuha. Okay? So, and then, loop C, ilan character na yun? So, halimbawa, yung CX ko is equal to 4. So, therefore, yung CX ko na this time is 3. Nasundan. So, ibig sabihin, 3 na lang character ang i-evaluate ko. Yung O, yung S, at saka yung E. Nasundan. Okay. So, ito lang yun. And then, so, kapag ka yung CX mo is equal to 0, okay, hindi na siya ulit mag-evaluate kung vowel, i-output niya na ngayon yung vowels. Ano yung vowels? Ito yung
yung vowels, okay? And then, i-decrement mo yung counter kasi whenever na i-evaluate mo, nag-i-increment ka ng counter, di ba? Tama? Okay, so in this case, decrement counter and then gawin mo siyang ASCII character kasi number yon. So, nag-increment ka, 1, 2, 3, 4, 5. Ano yun? BCD siya. Para ma-output yon, kailangan maging ASCII character. So, how do you make it a ASCII character? Plus 30H. So, kung number of vowel niya ay 2, plus 30, it will become 32, and 32 is the ASCII character of 2. Okay? Ano nga pala, next meeting, I would like you to have the ASCII table. Okay, ASCII table sa index card. Okay. Now, so, in-output niya lang yung counter and then return. Ano yung ginawa ng return? Ano yung ginawa ng return? So, yung sa return, so, yung return, nag-jump lang siya dun sa exit. Ano yung meron sa exit? Have here, ito yung ating, so itong part, ito yung count, okay? So, in-increment niya lang yung counter and then bumalik siya sa, saan siya bumalik? Sa again. Ano yung meron sa again? Ito, sa loop, decrement niya yung counter and then, dinedecrement niya yung counter hanggang yung counter mo maging 0. So, yun lang. And then yung number, ito pareho lang siya ng drill 1. Kinapi ko lang siya. Pinalitan, nidagyan ko lang siya ng return sa huli. Nilagay ko siya sa procedure para mas madali siya. Mas organized yung program niya. Pero pareho lang yun. Same lang siya. Nasundan. So, drill 1-3. Okay, so pag number, enter ako ng 6. Okay, so 6 plus 1 ay 7. Tama ba? Okay, so drill 1, 3. So letter. So, kinakount niya lang yung vowel. Nakuha? Sundan? Okay. Ano ba to? Drill 1 or drill 2? Drill 2 or drill 3? Isa lang. Drill 2, no? Tama? Tapos na kayo dun, right? Drill 2, tapos na kayo. Drill 3 na kayo. Tayo, diba? So, okay na. Yun na yung solution dun sa laboratory. Di pa karamihan, hindi ko alam kung ito yung section 9 na walang sagot eh. Maraming walang sagot. Yung sa drill. Anyways. Sino yung nakasagot ng ganito? Na may solution? Kahit yung kapareho. Ha? So hindi siya yung kompleto. Walang choice kung number or letter. Okay. So yung pag in-enter ko yung letter O, ika-count niya lang yung O. Mas madali yun. Kasi i-compare mo lang yung laman ng AL dun sa laman ng ano. Pag equal siya, increment ka lang. So anyways, so yun. So tuloy na natin. So, okay na to, di ba? Ito yung problem niyo sa video. Tama? Na mag-output ka ng space.